O ngayon, yung dating tinutuligsa ni Soriano, ano ngayon ang nangyari? Ngayon siya ang gumagawa. Nagbubumerang kay Soriano yung mga dati niyang batikos. May mga batikos sa ibang mga pastor. Mas masahol pa siya ngayon sa kanyang ginagawa. Ito sana'y mapansin noong mga miyembro dyan na bakit nga ba nagkaganito? Ngayon pagka nagpapasalamat sa may Apalit, Pampanga, inuuna agad makakolekta, makakubra ng abulo yan. Hindi ba talaga namang nakikita natin na talagang ang interest na lang ni Soriano at ng kanyang pamangkin na si Bonjing mapagkakwartahan itong mga miyembro. Talagang ang tinatarget na po ng magtsuhin na ito kung ano ang kanilang mga makukurakot, makukulimbat, mahuhut-hut sa kanilang mga utu-utong mga Sorianatics. Talagang sila po ay dyan na po sa abuluyan nagkakaroon ng interes. Ay hindi ba? Kaya nga itong si Danny, ano ginawa ni Soriano? Yan po ay pinatawag niya sa Brazil at itinaas ng ranggo. Ano sabi ni Soriano? Bakit niya itinaas ng ranggo? Para pamahalaan ni Danny ang pananalapi ng buong iglesia. Mayroong video, audio ni Soriano. Sinasabi niya sa kapatiran na pinatawag niya si Danny sa Brazil at itinataas niya ng ranggo. Ibig sabihin, promotion yon. Dahil meron siyang gagampanan. Meron siyang aasikasuhin. Ano po yon? Hawakan ang pananalapi ng buong iglesia. Di ginagawang General Treasurer si Danny. Tama po ba? Dahil yan po ay nakarating sa aking kaalaman. Ako po'y nagkomento. Ano po ang sabi ko? Ay, merong naaamoy na problema si Soriano. Meron na siyang nakitang problema sa humahawak ng abuluyan sa iglesia nila. Meron nang nangyayaring onsihan, double cross. Hindi na tama ang hatian ng magtsuhin sa abuluyan. Nakatunog si Soriano, agrabyado na siya sa hatian ng abuluyan. Kahit anong tanggi ang gawin ni Soriano, hindi niya mapapasubalian ang sinasabi kong ito. Pinaghahatian nila ni Bonjing ang abuluyan ng iglesia na yan. Sabi ni Soriano, hindi kami naghahati ng pamangkin ko sa abuluyan. Ang pinaghahatian namin, obligasyon naman. Magkahati ba sa obligasyon itong magtsuhin na ito? Kung hati kayo sa obligasyon, dapat si Bonjing nagpo-programa ng programang pangrelihiyon sa radyo, telebisyon. Tama po ba? Kung totoo na yung magtsuhin na ito naghahati sa obligasyon, dapat pag hindi available si Soriano, hindi niya magagawang mag-Bible exposition, sino po dapat mag-Bible exposition pagka wala si Soriano? Hindi po ba dapat si Bonjing? Tama po ba? Kung si Soriano sumasagot sa kanilang Bible exposition, kung si Soriano merong nilalagay na consultation at sumasagot sa mga tinatanong ng mga miyembro, dapat si Bonjing ay nandun din sa consultation at sumasagot din sa mga nagtatanong doon. Hindi Si Bonjing, mapasama man sa consultation, siya po ay alingaw-ngaw
siya po ay echo. Pag nagtanong yung miyembro, uulitin ni Bonjing yung tanong. Yan po ang tanong, kapatid na Soriano. Mano bang siya na sumagot doon sa tinatanong ng miyembro? Tama po ba? Kung talagang naghahati sila sa obligasyon. Bakit ko po nasasabi ito, mga magulang at mga kaibigan? Desperado ang inyong move. Alam mo, yun lang ginagawa mo na yan. Pinakikita nyo lang talagang hindi nyo ilalabas si Manalo. Takot siya lumabang kay Brother Eli Soriano eh. Kaya ikaw, pakawala ka ng mga grupo nyo para manggulo na lang. Ibaling ang atensyon sa'yo na di umano'y parang nagtatapang-tapangan kang makipaglaban ng debate. Samantalang yung puno nyo ang nakakumpormiso talagang dapat humarap kay Brother Eli. Hindi nyo magawa. Kaya ngayon, nandiyan ka, di ba? Para mabaling sa'yo atensyon ng tao. Pero hindi mo pwedeng iligaw ang tao. Alam mo, Ocampo, talagang desperado na lang yung move na yan eh. Pinakikita nyo na lang kung gaano kayo kadesperado sa grupo nyo. Biro mo, ikaw naghuhumigting kang ganyan. Bakit hindi yung puno mo ilaban mo? Talaga namang siya nakakompormiso. Hindi mo mabanggit si Manalo dito eh. Banggitin mo lang si Manalo, bakit ayaw mong ilaban? Hindi mo magawa, bakit? Kasi alam naman natin hindi talaga lalaban, kaya ka nandyan ngayon. Akala ko ba may pinag-aralan ka, Ocampo? Akala ko ba tapos ka sa New Era College at naging pastor ka dyan sa ano? Hindi po ba alam na ito ay lugar ng grand pulong at hindi ito ang proper venue ng debate? Kasi may proper venue na kami sa pangunguna ni Brother Eli na ang dapat humarap si KRD o di kaya si Boy Manalo at hindi man kung sinong mga ministro kung walang pahintulot ni Manalo. Ito ang proper venue. Sa TV, puno sa puno at hindi ito ang dapat maging venue. Bakit? Grand pulong ito para ito sa mga tao, mga kababayan. At hindi para sa iyo, Ocampo. Bakit? Kilala na kita, Ocampo eh. Kilala na kita. Buhat pa nang nag-aalka sa pagkamanggagawa sa Tacloban City. Kilala na kita eh. Hello, Brother Josel. Brad Willie. Brad Marcos. Opo, Brad Willie. Brad Ato. Hindi ko lang gustong palampasin yung sinabi ni Ka Ocampo na paano daw lalabanan ni KRD si Brad Eli. Gayong sa kanya lang hindi tayo uubra. Ngayong gabi gusto kong pagbigyan si Ka Ocampo. Bilang isa sa mga tinuruan ni Brother Eli sa Biblia, tatanungin ko lang si Ka Ocampo, pag nasagot niya, talo na ako at lilipat ako sa kanila. Ka Ocampo, nandiyan ka ba? Nandyan. Unang tanong! Tatanungin kita, ako magtatanong sa'yo. Ako magtatanong sa'yo, pag nasagot mo, sasama ako sa'yo. Yung tinutukoy sa Juan, 10:16, sino yon? Ayon sa paniniwala ninyo. Sagot, Ka Ocampo. Nga nakasulat dito, nga ang buangkon nga Diyos, taong... Hoy! Huwag ka namang Yung tanong ka, sagutin mo, Ka Ocampo. Alam mo, Ocampo, paalala ko lang, huwag kang masyadong magpalatang nawawala ka sa sarili. Brother Josel, paalab mo yung tanong ko. Oo, Tagalogin mo, Ocampo. Nawawala ka sa sarili, binabalik mo sa Bisaya. Hindi Yung na nasa Bisaya lang Juan, ang nakikinig eh. Brother Sige, Josel. Brad Willie. Yung nasa Juan, 10:16, dino ang tinutukoy na isang pastor doon, ayon sa paniniwala ng Iglesia ni Manalo. Sagot, Ka Ocampo. Sagot! Sagot! Sige, patunayan mo sa bayan na hindi kami uubra sa'yo, kami mga manggagawang tinuran ni Brother Eli. Sino yung isang pastor sa Juan 10:16? Sagutin mo yan. Sagot! Ano, Ocampo? Napipilang ka na ba? Di mo kayang sagutin? Akala ko ba pastor ka ng Iglesia ni Cristo at kayo ang tama? Ba't di mo masagutin yung tanong ni Brother Willie? Sino ang isang pastor na tinutukoy sa Juan 10:16? Sagot, Rizalito Ocampo. Ito ang sagot. Itong sagot. Si Willie, sa pangunguna ni Eli Soriano, sa ikalawang Tesalonica 2:3-4. Wala, hindi ka sumasagot. Hindi masagot ni Ocampo yung tanong ko. Sagot. Kay Brother Eli, kay Brother Willie lang hindi makasagot. Ang paksa natin tungkol sa bautismo. Sa Biblia po, ang bautismo, yan po ay ipinagkakaloob sa sumasampalataya kay Jesus Christ. Pagkatapos mabautismuhan,
Saka ituturo ang mga doktrina. Yan po ay sa loob na ng iglesia. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ha? Kaya nga may utos, Hebreo 10:25. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa. Saan po ginagawa yung pag-aaralan? Ituturo yung mga aral ni Kristo. Ituturo ang mga doktrina ng Panginoong Hesukristo. Yan po, sa loob na po ng iglesia, sa mga pagkakatipong isinasagawa sa iglesia. Amen. Itong iglesia sa May Apalit, Pampanga, ano po ginagawa? Meron pang indoctrination session. Ang ginagawa po ngayon ay kinokompress. Magtuturo po ng doktrina sa isang session, 3 hanggang 4 na paksa. Bugbog na bugbog ang isip noong umaten ng mass indoctrination. Bakit? Sa isang session 3 hanggang 4 na paksa. Bakit po ganon? Kasi nag-aapura na si Soriano na makakolekta ng abuluyan. Napansin ni Soriano na noong tumagal ng pagdodoktrina, ay marami na hong naipakain na pansit. Sopas, spaghetti. Nakwenta ni Soriano na lugi na, talo na tayo dito dahil humaba ang pagdodoktrina. Inabot po ng 30 paksa. Noong mapag-usapan na nila na lugi tayo dito sa ganitong kahaba ng pagdodoktrina, libre yung ating ipinapakain dito na pansit, lugaw, spaghetti, sopas, yun ho yung mga karaniwan nilang sineserve. Talo na tayo dito. Kaya kailangang i-compress. Sa isang session, 3 hanggang 4 na paksa. Bakit? Halatang-halata na inaapura na matapos yung doktrina at mabautismohan na para makakolekta na ng abuloy. Hindi ba? Tingnan nyo po ngayon. Pagka nagpapasalamat sa May Apalit, Pampanga, ano na po ang inuuna na ngayon ni Soriano? Awitan, panalangin. Pagkatapos po nun, abuluyan agad. Ang tagal ko po sa iglesia na yan, 19 na taon. From 1990 hanggang 2009. Ang akin pong nasaksihan dyan, for 19 years, almost 2 decades, halos 2 dekada, yung abuluyan, yung pagkolekta ng abuluyan, sa bandang huli na yan ginagawa. Yan nga ang kantsaw ni Soriano sa ibang mga grupo, sa ibang mga relihiyon. Sabi ni Soriano, pagka umattend ka, sa ibang grupo, sa mga born again, sabi ni Soriano, hindi ka pa nauupo sa upuan, meron na ikang sobre nandoon sa mga silya, sa mga upuan. Sinasabi ni Soriano, talaga ikang interesado sa pera, yung mga pastor. Yan ang sinasabi ni Soriano, yan ang kanyang tuligsa. Umatin ka sa mga born again. Dun sa mga silya, sa mga upuan, nandun na yung mga sobre, lalagyan mo ng pera. Ngayon, yung dating tinutuligsa ni Soriano, ano ngayon ang nangyari?
Oh, ngayon siya ang gumagawa. Ha? Nagbubumerang kay Soriano yung mga dati niyang batikos. May mga batikos sa ibang mga pastor. Mas masahol pa siya ngayon sa kanyang ginagawa. Ito sana'y mapansin noong mga miyembro dyan na bakit nga ba nagkaganito. Ngayon pagka nagpapasalamat sa may Apalit, Pampanga, inuuna agad makakolekta, makakubra ng abulo yan. Ha? Hindi ba talaga namang nakikita natin na talagang ang interest na lang ni Soriano at ng kanyang pamangkin na si Bonjing mapagkakwartahan itong mga miyembro. Talagang ang tinatarget na po ng magtsuhin na ito kung ano ang kanilang mga makukurakot, makukulimbat, mahuhut-hut sa kanilang mga utu-utong mga Sorianatics. Talagang sila po ay dyan na po sa abuluyan nagkakaroon ng interes. Ay hindi ba? Kaya nga itong si Danny, ano ginawa ni Soriano? Yan po ay pinatawag niya sa Brazil at itinaas ng ranggo. Tama po ba? Ano sabi ni Soriano? Bakit niya itinaas ng ranggo? Para pamahalaan ni Danny ang pananalapi ng buong iglesia. Mayroong video, audio ni Soriano. Sinasabi niya sa kapatiran na pinatawag niya si Danny sa Brazil at itinataas niya ng ranggo. Ibig sabihin, promotion yon. Dahil meron siyang gagampanan. Meron siyang aasikasuhin. Ano po yon? Hawakan ang pananalapi ng buong iglesia. Di ginagawang General Treasurer si Danny. Tama po ba? Meron namang video niyan At mismong si Soriano nagsasalita. Itinaas niya ng ranggo. Promotion po yon. Ginagawang General Treasurer ng iglesia si Danny. Ngayon, dahil yan po ay nakarating sa aking kaalaman, ako po'y nagkomento. Ano po ang sabi ko? Ay, merong naaamoy na problema si Soriano. Meron na siyang nakitang problema sa humahawak ng abuluyan sa iglesia nila. Meron nang nangyayaring onsihan, double cross. Hindi na tama ang hatian ng magtsuhin sa abuluyan. Nakatunog si Soriano, agrabyado na siya sa hatian ng abuluyan. Kahit anong tanggi ang gawin ni Soriano, hindi niya mapapasubalian ang sinasabi kong ito. Pinaghahatian nila ni Bonjing ang abuluyan ng iglesia na yan. Sabi ni Soriano, hindi kami naghahati ng pamangkin ko sa abuluyan. Ang pinaghahatian namin, obligasyon naman. Magkahati ba sa obligasyon itong magtsuhin na ito? Kung hati kayo sa obligasyon, dapat si Bonjing nagpo-programa ng programang pangrelihiyon sa radyo, telebisyon. Tama po ba? Sangayon po ba ang ating mga kasama? Kung totoo na yung magtsuhin na ito, naghahati sa obligasyon, dapat, pag hindi available si Soriano, hindi niya magagawang mag-Bible exposition, sino po dapat mag-Bible exposition pagka wala si Soriano? Hindi po ba dapat si Bonjing? Tama po ba? Kung si Soriano sumasagot sa kanilang Bible exposition, kung si Soriano merong nilalagay na
consultation. Consultation ba or insultation? Sabi ko kasi nung isang nabasa nating nag-comment Brad Willie, hindi consultation, insultation. Iniinsulto ika ni Soriano yung mga lumalapit doon sa consultation. Kapatid, mas marunong ka pa ba sa honor? Sino ka? Ayan. Kung si Soriano nandoon po sa consultation at sumasagot sa mga tinatanong ng mga miyembro, dapat si Bonjing ay nandun din sa consultation at sumasagot din sa mga nagtatanong doon. Hindi Si Bonjing, mapasama man sa consultation, siya po ay alingaw-ngaw. Siya po ay eko. Pag nagtanong yung miyembro, uulitin ni Bonjing yung tanong. Yan po ang tanong, kapatid na Soriano. Mano bang siya na sumagot? Doon sa tinatanong ng miyembro. Tama po ba? Kung talagang naghahati sila sa obligasyon. Bakit ko po nasasabi ito, mga magulang at mga kaibigan? Ayan, si Soriano po, nanonood sa programa. Alam na alam po niyang totoo ang aking sinasabi. Sa mga panahon na si Soriano po ay hindi makakapunta sa Bible exposition, ang ginagawa ni Soriano po noong mga panahon na yon, ako po ang uutusan. Willie, punta ka sa Sukat Parañaque. May Bible exposition doon. Ikaw na pumunta. Willie, punta ka dyan sa may Olongapo. May Bible exposition. Ikaw na pumunta ron. Nandun po si Resty sa Olongapo. Pero ako pa po ang pinapunta ni Soriano para sa Bible exposition, para sumagot sa mga tanong sa Bible exposition. Willie, punta ka dyan sa may Hagunoy. Hindi ako makakarating doon. Ikaw na sa Bible exposition. Willie, punta ka sa Bataan. Sa Bible exposition. Ikaw na ron. Noong isang pagkakataon po ay dapat ay may Bible exposition sa Quiapo. Ang nangyari, sinumpong po si Soriano ng hika. Kailangang itakbo sa ospital, sa UST. Ang nangyari po, hindi na siya makakapag-Bible exposition. Ang ginawa ni Soriano, inutusan si Efren. Siya po nagpaksa doon po sa Quiapo. Como malapit po doon sa may simbahan ng Quiapo, yung coordinating center, ang ginawa ni Efren, inatake ang Iglesia Katolika. Puro pagbatikos sa Iglesia Katolika. Tapos po, noong magtatanungan ito na po yung magaling na Efren. Pagkatapos pong tapusin yung kanyang paksa at pag-atake, pagbatikos sa Iglesia Katolika. Kung meron po kayong mga itatanong, kung meron pong magtatanong ngayon, narito po si Brother Willie Santiago at siya na po ang sasagot sa mga itatanong ninyo. Naloko na. Ayan. Totoo po yung sinasabi kong ito. Mismong si Soriano, mismong si Efren, alam na hindi ako gumagawa rito ng kwento. Dahil hinihika si Soriano, hindi siya makakapagsalita, ang kanyang pinagteksto, pinagpaksa si Efren. Ang lakas ng loob na mambatikos, malakas ang loob na atakihin ang Iglesia Katolika. Tapos noong magtatanungan na, nakapila na po yung mga magtatanong,
Ako po'y nakaupo sa isang tabi lang. Nung siya po ay umalis na po roon sa pulpito, o kung meron po kayong mga nakahandang tanong, nandyan po si Brother Willie Santiago at siya na po ang sasagot sa mga itatanong ninyo. Ayan po mga magulang at mga kaibigan, ang aking mga karanasan. Kaya hinahanapan ko itong magaling niyang pamangkin na kung ipagmalaki ay ka-frequency ni Soriano, replika ni Soriano, carbon copy ni Soriano. Di subukan natin. Tama po ba? Kung talagang sila'y naghahati sa obligasyon, bakit noong panahong ako'y nandyan? Madalas ako ang tinatawag ni Soriano para gawin yung mga ginagawa niya. Natandaan ko pa, isang pagkakataon pasakay na ng eroplano si Soriano at merong Bible exposition sa abroad. Ako naman po ay umattend ng pagsamba. Madaling araw ng linggo. Eto po, after po ng pag-attend ko, nag-ring na po yung aking cellphone. At nakausap ko pa si Mel. Hello, Brother Willie. Hello. Sabi ko, Brad Mel. Eto kasi income. Pinasa na po yung cellphone. Sabi sa akin ni Soriano, Willie, dito kami sa airport. Papasok na ako sa eroplano, mapuputol na itong ating usapan. Meron ngayong nakaset na Bible exposition sa LA, Los Angeles, California. Nakaset na Willie, yung studio. Ready na ang AdPro doon. Puntahan mo na at bahala ka na sa Bible exposition sa Los Angeles. Ayan. Nandyan si Mel, nandyan ang mga nasa AdPro. Alam nila itong sinasabi ko na on the spot. Wala pong yan. Kumbaga, biglaan yan. Umattend lang ako ng pagsamba noong madaling araw. Pagkagaling ko po roon sa pagsamba, ito na ang binibigay sa aking order ni Soriano na pumunta ka na ng studio, nakasetup na ron, ready na ron, uupo ka na lang at ikaw na mag-Bible exposition sa LA at yung mga magtatanong doon, ikaw na rin ang sumagot. Yan po mga magulang at mga kaibigan. Yan ang aking sinasabi na bakit nung mga panahon na yon, nung nandyan pa ako, kayang mag-delegate ni Soriano ng obligasyon sa akin. Pag hindi niya magagampanan, ako po yung kanyang tinatawag. Ako yung kanyang pinapapunta doon sa mga lugar na hindi siya makakapunta. O ngayon, nandyan po yung kanyang magaling na pamangkin. Si Bonjing, ka-frequency, replika, carbon copy, ni Soriano. Bakit hanggang ngayon ay pabanjing-banjing pa rin ang ginagawa ng kanyang pamangkin. Napakaraming oras para mamasyal, para maglibot-libot. Pumunta sa Korea, nag-video doon, nag-picture-picture, nag-costume pa. Nakikita niyo po ba yung sinasabi ko? Mga magulang at mga kaibigan. Dito po sa Abuluyan na ito, nagkaroon po ng issue. Hindi na tama. Hindi na patas ang hatian sa Abuluyan. Kaya kailangan ni Soriano na itaas ng ranggo si Danny at gawing General Treasurer. Dahil alam ni Soriano na si Danny ay tao niya. Ngayon,
nito pong nakaraang Sabado, April 27, ito po ang harap-harapang pagsisinungaling ni Soriano. Meron pong audio. Si Brother Jacob Santos. Salamat po sa mga kaibigan nating nagpalusot niyang audio na yan. Libre po yan. Wala po tayong dyan. Binabayad dyan. Hindi ho totoo yung sinasabi ni Soriano na nagbabayad ako sa mga tiktik. Ay, wala po akong ginagawang ganun. Yan po ay kusang loob na ipinagkakaloob ng mga concerned na mga miyembro na hindi na nila ma-stomach, hindi na nila masikmura yung harap-harapang pagsisinungaling ni Soriano sa kapatiran. Ano po ang kasinungalingan ni Soriano noong Sabado? Nako, ipinagkakaila ni Soriano na ginawa niyang General Treasurer si Danny. Tinanong pa niya si Danny, Brad Danny, totoo bang ginawa kitang General Treasurer? O ano po ang aasahan mong isasagot ni Danny? Siyempre po, kailangan si Danny magsinungaling na rin. Kaya sabi ni Danny, hindi po. Pero ano ba ang sinasabi ng ebidensya? Mismong si Soriano ang nagsabi. Pinatawag niya si Danny sa Brazil, itinataas niya ng ranggo para hawakan ni Danny ang pananalapi ng buong iglesia. Ano tawag po roon? Kapag ikaw na ang humahawak ng pananalapi ng buong iglesia, General Treasurer. Tama po ba? Pangkalahatang ingat yaman. Tama po ba? Ngayon, dahil apektado si Soriano doon po sa aking sinasabi na kaya mo kailangang i-promote, itaas ng ranggo si Danny bilang General Treasurer dahil nagkakaonsehan na kayo ng iyong pamangkin na si Bonjing sa hatian sa Abuluyan. Natutunugan ni Soriano, dino-double cross na siya ni Bonjing sa hatian sa Abuluyan. Kaya kailangan ni Sorianong maglagay ng kanyang sariling tao na tapat sa kanya. Tama po ba? Tama po ba yung aking analysis? Tama po ba yung pagkakabasa ko sa sitwasyon na nangyayari sa samahan na yan? Hindi ba? Yun nga grupo ng Epaprodito, grupo ng Mission Thessalonica, nagbabanggaan na rin. Bakit? Nagkakasulutan ng mga miyembro. Inihikayat ng Mission Thessalonica yung mga nasa Pilipinas na magpamiyembro sa Mission Thessalonica. Umapalag naman ng mga nasa Pilipinas. Yun pong grupo ng Epaprodito, yung mga Kapampangan. Tinan nyo ang pinag-aawayan. Kaperahan.